Kapag redundancy or installation of labor-saving device, ang makukuha mo ay 1 month pay for every year of service na separation pay. Kapag ang reason naman ay retrenchment o kaya closure ng kumpanya or kaya naman ay nagkasakit ang empleyado na hindi curable within 6 months, ang separation pay ay 1/2 month pay for every year of service. Doon pala sa closure, dapat hindi due to serious business losses. Kasi kapag ang pagsasarado ng kumpanya ay dahil sa serious business losses, wala na pong separation pay na makukuha ang empleyado. Okay? So, yun yung computation ng separation pay. Ngayon, kapag just causes ang naging dahilan para ikaw ay matanggal, of course, wala pong separation pay. Okay? Maliban na lang syempre kung merong company policy na kapag tinanggal ka at may kasalanan kang nagawa sa kumpanya, ibibigyan ka pa rin ng separation pay. Yun, pwede yun. Pero sabi niya, wala sa kontrata ng kanilang agency. Okay. Ito, importanteng malaman nyo kapag kayo ay agency employees. Ang mga empleyado kasi na nagtatrabaho sa agency ay meron silang kliyente kung saan doon sila nakadeploy. Ang tawag doon, principal or kliyente, sabihin na lang natin para hindi magulo. So, doon sila nakadeploy o doon sila nagtatrabaho sa kliyente. Pero ang nagpapasahod sa kanila, doon sila nagre-report sa agency. Meron silang coordinator or account officer, mga ganon. Yung nagta-time keep sa kanila, yung agency. Pinapayagan ito sa batas. Okay? Meron tinatawag sa batas na job contracting. Ito yung kinukontrata ng agency ang isang particular na serbisyo o trabaho and ibibigay niya ito sa kumpanya sa pamamagitan ng mga empleyado ng agency. Okay? So, meron silang kinukontratang partikular na trabaho o serbisyo. Pinapayagan ito ng batas. Ano ang ipinagbabawal ng batas? Meron tayong tinatawag na labor-only contracting. Agency din ang gumagawa nito. Ano itong labor-only contracting? Ito yung nagsusupply ng tao, si agency, sa kanilang kliyente. Okay? So, nagsusupply lang siya ng tao, nagsusupply lang siya ng manpower. Hindi siya nangungontrata ng serbisyo. Manpower ang sinusupply niya o kaya personnel. Mga tao lang ang ibinibigay niya sa kanyang kliyente.